Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday mga lodi. At grabe ang mga news natin ngayon. Alam nyo yan, everyday na grabe ang news natin mga lods. Pero ngayon, sobra special yung ano natin ngayon mga lods, no? Kasi hindi ko alam kung matutuwa kayo sa mga ibang news. Mix kasi yung news natin ngayon eh. May mga good news, may mga bad news. Lalong-lalo na sa ating Clarity Act, no? Update tayo doon mga idol at iba pang balita natin. So bago ang lahat mga lodi, sana i-like nyo yung ating video. Lalong lalo na ngayon pa lang, umpisa pa lang ng video, dahil malaking bagay yan sa video natin dito sa channel natin. Umpisa pa lang nila-like na yung video. So napakalaking tulong yan para nyo nang sinishare yung ating video, no? So saludo agad sa mga magla-like ng video natin. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, crypto news, trending news, global news, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, so mag-i-start na tayo mga lods, no? So grabe. So punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. Sa ngayon mga idol, medyo goods naman to kasi consolidation tayo ngayon eh. Yung nakita natin na malupit na super ngayon medyo downtrend tayo. Kasi sa BTC mga lodi, kung titignan nyo, yung talagang nilagay natin na super support, dun siya nag-bounce, okay, dito siya nag-bounce sa super support natin. At pagdating naman sa XRP, nag-bounce siya sa 1.3, almost tawag dito, saradong 1.3. Ayan oh, sarado nga ata eh. 1.3 mga lodi. Dito siya nag-bounce, no? Tas ngayon consolidation siya. Okay, so tandaan nyo mga idol, magbubukas ang market ng sa US Tuesday. Okay, so sa ngayon, 11 pa lang ng gabi ng Lunes sa US. So, hindi ko alam kung pagdating ng 12, magbubukas na yung market nila. So, siguro mga 12 dito sa atin ng tanghali o 1, pwede nang kumilos yung market eh. It's either magda-drop siya patuloy, kasi syempre pag bukas ng market, yung magbebentahan sila, or pag bukas ng market is magbibilihan sila. So, titignan natin kung ano yung magiging reaksyon ng ating chart sa pagbukas ng market ng US market. So titignan natin yan. Okay, so dito na muna tayo sa ating news mga lodi. Itong unang news natin, medyo nakakalungkot yung unang news natin mga lods, no? Condolence po, no, kay Sir Nathan Alman. Kilala niyo ba si Sir Nathan Alman? Ang founder and CEO ng Ondo Finance has passed away. Ito yung dito mga sabi dito mga lods, no? So may nag-verify, totoo ba tong post na to? Sabi dito ni Grok, it's real. Ondo Finance officially announced today that founder and CEO Nathan Alman has passed away unexpectedly. President Ian Debode has stepped in as the new CEO. The crypto community is sharing condolences and the new news is being reported across major outlets. My thoughts are with his family, team, and everyone at Ondo Finance. No, so tinignan ko yung Ondo sa 24 hours, nag-drop siya, pero hindi ko iniisip na dahil doon mga lods, kasi ganun din naman yung itsura ng chart ng lahat eh mga idol. Kung titignan nyo lahat yan, nag-drop, no? Sumunod kay Bitcoin. So hindi natin parang hindi ko iniisip na dahil doon, no? Pero condolence po, no, kay Nathan Alman, ang founder and CEO ng Ondo Finance. Okay, so ayan. At speaking of CEO mga idol, no, ito pala, dito pala kay Elon Musk yan. Speaking yung tanong ako sa Gemini. Excuse me. So speaking of founder mga lodi, si Elon just dropped a bomb. Sabi rito, Grok next model is 3x bigger than one running today. Mga idol, no, train on Cursor's code to crush the one thing AI still fails at, live in 2 to 3 weeks mga lodi. Isipin nyo mga idol mas mag-i-improve pa ng 3 times yung Grok na ginagamit natin ngayon, which is yung Grok ngayon napakaganda na mga idol. Sa totoo lang yung AI app ngayon, ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, o kung ano-ano pa, napakalaking tulong na yan sa pang-araw-araw na buhay pagdating sa impormasyon, lalo na sa mga nagtatrabaho. Kasi kahit anong itanong mo dito, pwede niyang explain sa iyo kung ano yung gusto mo. Kunyari sa office, pwede niya explain sa iyo, ibuod sa iyo, pagandahin, ibuod, pahabain, komplikaduhin. 'Yun, 'di ba? Or i-simplify, no, lahat ng gusto mong malaman.
No, which is napakaganda nun. Maski nga yung, alam nyo ba, meron akong kilalang mekaniko ng sasakyan, tinatanong niya rin si Grok eh. Ba? Sipin mo na explain ni Grok yung mga ganun. Pero syempre kailangan pa rin experience. Siya, kumbaga, kailangan mo pa rin talagang may kaalaman ka doon. Pero ang galing, kasi nagagamit nila yung ChatGPT, AI, Grok, Cloud, Gemini, at kung ano-ano pa sa trabaho, which is good. Tapos ngayon, magiging ma-upgrade pa siya ng 3 beses. No, sana libre, Elon, ha? Kasi yung Grok natin dito eh. Alam nyo ba kapag may bibili na akong mga bagay, kunyari may inaalok sa akin yung mga, marami kasing addict sa amin eh. Nag-aalok ng relo, oy, Jay, bili mo na to. Siyempre, titignan mo. Siyempre, di ko naman alam kung tunay yun o magkano yun. Diba? Ang gagawin ko sa cellphone ko, pipicturean ko siya, tapos isisend ko kay Grok, i-explain niya kung ano yun, kung magkano yun sa Pilipinas. Kung mahal ba yun o ganyan. Doon ko nalalaman, pinababasa ko rin sa adik ko. Ayan para sure. So, naiintindihan namin parehas. Di ba? So, malaking tulong mga lods. Tapos isipin nyo, ma-upgrade pa siya. No? So, ang lupit nito ni Elon, mga lodi. At live na siya in 2 to 3 weeks. Oh my goodness, mga idol. Tapos ito naman, nako. Speaking of technology, ang tindi nito mga idol, no? Dahil yung China, Nvidia, China ban Nvidia's China-only chips. Okay? So, kasi nga, di ba, nung inalok ni Trump, yung China na bumili ng Nvidia, hindi lang tinanggihan ng China yon, binan pa nila. China didn't just reject Nvidia chips in general, they even blocked the one specifically designed for them. No? The 5090D B2 is literally built for the Chinese market. Nvidia's weakened some AI features so it could comply with US export rules and still sell there. But now, China seems done relying on US chips altogether. Instead, Beijing is pushing domestic alternatives from companies like Huawei and Cambricon. Huawei and Cambricon. Nvidia is now getting squeezed from both sides. No, the US restricts exports, China pushes local chips. AI Cold War is becoming real. So dito na sila sa technology na sila naglalaban. Hindi na yung war ng bakbakan, hindi na sila ng war na sakitan, bombahan, no? War on technology na yung nangyayari sa ibang bansa, mga lodi, ganun naka-advance. At sa Pilipinas, tignan nyo naman, saan pa rin nagtatalo-talo sa oposisyon ng mga politikong sutoy. Diba? Ganun, kaya tayo third world country, mga lods eh. Alam niyo yun? Dahil ako sabi ko nga, hindi lang sa unlad sa yaman ng bansa o sa unlad ng bansa binabase yung pagiging third world country o first world country, pati sa ugali ng mga taong naninirahan doon sa bansa na yun. At yung attitude natin, wala, pang ano tayo, basura. Mga, lalo na yung mga politiko dito sa atin. Alam nyo mga lodi, panoorin nyo yung nakapanood ko lang kasi kanina eh. Panoorin nyo to mga lods, no? Ayan, 14 hours ago in-upload ng Flip-Top to. At yung laban ni M-Site at ni Plaridel. Panoorin nyo, lalong-lalo na yung round 3 ni M-Site. Putik yan. Napost ko nga sa napapost nga ako sa Facebook dahil sa round 3 niya na yun na talagang binakbakan niya yun, lalo yung mga politiko at pagiging Pilipino dito sa Pilipinas, DDS, kakamping, mga loyalista nga, sabi niya. lahat mga idol. No, binanatan niya at napakaganda nun. Sabi nga ni ang pangalan nito, Tipsy D, work of art yung round 3 ni M-Site eh. Mga lods, panoorin nyo sorry nabanggit ko dahil dito sa sa ibang bansa, technology war na, tayo ganun pa rin eh. Mga idol, so grabe. Nakakalungkot na nakaka-disappoint. Okay, so yan grabe yung China. And speaking sa technology ng China, grabe to. Oy, shoutout sa nagtag sa akin, sino mo nagtag sa akin? Ay, si Kevin. Si Kevin Alipio pala, sorry idol Ayan. China just unveiled a new gaming GPU designed to compete directly with Nvidia and AMD. The timing is interesting. During Trump's recent Beijing visit, one of the biggest topics was reportedly access to Nvidia's H200 AI chips. With Jensen Huang, ito yung may-ari ng Nvidia, yung CEO, di ba, yung president, si Jensen Huang himself joining the delegation.
Washington even signed a willingness to approve some chip sales to China. Beijing's response increasingly looks like, thanks, we're built on our own. Di ba? Di ba, nabalitaan natin yan, no? Kahit naalokin nyo kami, hindi na. Kaya namin gumawa ng sarili namin, gagawa kami ng sarili namin, hindi na kami aasa sa US pagdating sa mga ganyan. The new Chinese GPU reportedly performed somewhere between an RTX 3060 and RTX 4060. Ano ba yung ano ko, May? Yung ano ba yung ano ko? RTX din ako eh. Ano ata sa akin? RTX. Basta ano rin sa akin eh, 40 din yung sa akin. Alam ko, nakalimutan ko na, mahal yung bili ko dun eh. Dito ito sa ginagamit kong PC ha. Pinost ko yun eh, nakalimutan ko na. Hindi kasi ako masyado sa techie. Pero nasa RTX, basta mahal, maganda. Comes with 12 gig VRAM and is being framed domestically as the start of China's push to reduce dependence on Nvidia altogether, no? So ayaw na nilang umasa sa Nvidia, mga lods, no? From a trade war to a full technological decoupling race, no? So grabe. Dito na tayo naglalaban-laban, mga idol, no? Sa yung GPU na ginawa ngayon ng Chinese technology is napakalupit, no? Alam niyo yung dating cellphone ni Boss Huawei eh. May issue kami sa Huawei, sa Huawei. 'Di ba walang ano 'yon, App Store, boss? Play Store, no? Wala, may sarili ba? Yung Huawei medyo napangitan kami doon kasi nga syempre sa China, hindi dahil hindi siya mabilis. Maganda siya. Kaya lang sa mga application parang ano, iba eh. Ha? Ang hirap mag-install o yan, yung mga bago kasi nga parang dapat sa China lang. Pero ngayon, di natin alam kung ganun pa rin, ano? Pero ang galing niyan kasi yung nag-upgrade na yung China at pinapakita na nila na kaya nilang sumabay at baka nga matalo pa nila eh. 'Di ba? So ganun, grabe, no? Kailan kaya magkakaroon tayo ng balita sa Pilipinas na ganito, no? Wala talaga. Wala talaga. So ayan mga lods, no? Yun sa balita natin yan sa trending news. Ito naman tayo sa global news naman tayo. The US could seize Iran's Bitcoin. Imagine mga idol, naniningil ngayon yung Iran sa mga dumadaan sa Strait of Hormuz ng Bitcoin ng bayad. Diba? Dadaan kayo dito, Bitcoin. Pero ngayon, isi-seize ng US yung Bitcoin. Sabi, could lang hindi pa naman sure. The US could seize Iran's Bitcoin. Fox News says Washington could seize and hold Iran's Bitcoin, potentially using it to fund a strategic reserve. So pag nakuha nila yung, o na-seize nila yung nakamkam nila, pag nakamkam nila yung Bitcoin ng Iran, mga lodi, gagamitin nila yung para sa strategic reserve. Ganun sila katindi. No, kukunin na lang nila yung Bitcoin. Amin na yan. Yan na niya, ha? Nakipong kayo na maraming Bitcoin, ha? Akin na yan, sabi ni Trump. No, grabe. Pag ikaw talaga yung pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, parang walang makakapigil sa'yo kahit nang lalamang ka na. Kahit hindi na patas yung ginagawa mo. No, pero ayan yan, balita, could lang yun, no? Kumbaga hindi pa naman ginagawa. Ito na. Ito na yung sinasabi natin, mga idol, no? Tim Scott says major banks know crypto is coming whether they like it or not as America's 30 trillion plus dollars financial system move to crypto. Hinihintay lang niyan yung pagpasa ng Clarity Act and then babahanan ng paitok sa market. Babahanan ng pera. Mga lodi, imagine 30 trillion plus dollars, mga idol. Imagine that. Ayun yung sinabi ni Tim Scott. Pero merong pero dyan, mga lodi, dahil may mga pumipigil, no? Sabi nga dito, Senate insiders warn behind the scene tactics tied to John Thune, eto si John Thune, could sabotage the Clarity Act before Trump sign it, threatening the 30 trillion plus dollars entering crypto, no? So dahil nga inaasahan na napapasok yung 30 trillion, mukhang masasabotahe pa tayo ni John Thune. So nagkakaroon ng problema dito, no? Sa Clarity Act, mga idol, no? Pero tumatakbo yung araw, no? June, babalik na sila para pag-usapan yan. Hindi ko alam kung mid ng June o almost basta 3 weeks simula nung nag-break o pagkapasa dun sa Senate, no? At bago pumunta ng full Senate,
kailangan 3 weeks ata, something 30 days ganun. No, so malapit niya pero mukhang masasabotahe daw mga idol, no? Kaya nga sabi dito, Clarity Act collapsing, na may question mark. Crypto approval odds suddenly crash in Washington. Washington may be preparing for one of the biggest crypto disappointment of 2026 mga lodi because approval odds of the Clarity Act are suddenly collapsing. Ano sabi ko sa inyo mga lodi nung unang pumasa yung Clarity Act sa Senate, mga idol, di ba sabi ko sa inyo mapapasa to ng July 4 kasi pumasa na dito pero maraming FUD o fear, uncertainty and doubt ang lalabas tulad ng baka hindi mapasa yung Clarity Act, etc., madidelay, etc. Di ba sabi ko ganun? Lalabas yung mga ganitong news at eto na lumalabas na, no, na may Clarity Act collapsing, etc. Pero hindi yan mga lodi sa tingin ko kasi sinabi ko na to nung pagkapasa pa lang ng una sa first pa lang na Senate sinabi ko na once na napasa to dito, uusad na to pero magkakaroon ng mga ganitong balita, masisiraan yung Clarity Act, kesyo ganito, kesyo ganyan, no, at magiging volatile yan sa market pero at the end of the day mapapasa yan sa July 4 mga loads, no. Marami lang mga issue na lalabas kunyari, no. Sinabi ko na to noon eto na sila, lumalabas na sila mga lodi, no. So pero nasa inyo yan, hindi naman ako manghuhula na, kumbaga hindi naman sure yun, hula lang pala yung sa akin, no, na pwedeng mangyari yun at pwede rin namang tama sila na masasabotahe nga o baka nga collapsing na yung Clarity Act natin. Pero sa akin hindi mga lods. Sa tingin ko lang yan mga idol at marami pang lalabas dyan, mas malala pang news na kesyo wala na yung Clarity Act, na basura na, etc. Pero pagdating doon sa mismong date time, no, yung vantage point ano na yun, papasok na yan sa tingin ko, ganun, no. Gumagawa yung mga ganito para maging volatile yung market. Okay, so eto na, sabi dito mga idol, no, today, sabi dito, Grayscale Chairman Barry Silbert says the privacy era in crypto has officially begun. Ano ibig sabihin nun? Sabi dito, tinanong ko to mga lods sabi dito, ayon sa post ng Cointelegraph, sinabi ni Barry Silbert, chairman ng Grayscale kasi to di ba, na opisyal nang nagsimula ang privacy era sa crypto. Ano ang ibig sabihin nito? Privacy era equals panahon kung saan mas pinahahalagahan at ginagamit na ng malawakan ang privacy o lihim na transaksyon sa cryptocurrency. No, kasi nga naman sa mga nakaraan, maraming crypto ay transparent. Makikita ng lahat ang mga transaksyon, pero ngayon, tumataas ang demand para sa mga coin na may tunay na privacy tulad ng SEC o yung Zcash, no, na madalas binabanggit dito dahil malaki ang hawak ni Barry Silbert pala dito, no. So ibig sabihin parang pinopromote niya yung Zcash. Pati yung Moreno at iba pang privacy focus project. Si Barry Silbert ay may malaking position sa SEC mula pa noong 2018, kaya kaya maraming nagsabi na ito ay marketing, no, o para makabenta ng kanyang holdings. Pero ang punto niya, papasok na tayo sa bagong yugto kung saan privacy ang magiging malaking trend sa crypto, which is sang-ayon ako dun mga idol, no. Dahil nga hindi, kumbaga ano na tayo dati diskumpiyado pa sila sa Web3 o sa mga transaction sa crypto, kaya hindi nila masyadong pinapansin, binabaliwala lang nila. Ito, sige ganyan, ano yan, transparent yan, ganito. Pero dahil papasok na yung mga malalaking institution, papasok na yung mga whales, mga mayayaman na magta-transact, kumbaga sabi nila, wala na, dito na talaga tayo. Ito na yung future, crypto na. So kailangan na natin tanggapin to. Pero sandali lang, kailangan may privacy tayo dito kasi syempre mabibigat yung mga transaksyon natin 'Di ba? Dati parang wala-wala lang, pero ngayon hindi na biro, talagang ito na yung gagamitin natin. So kailangan natin ng privacy. So ayun yung sinabi dito ni Barry Silbert, no, na magiging trend, no. Bakit ngayon? Mas mahigpit na regulasyon sa buong mundo. Takot sa surveillance at pag-track ng gobyerno. Syempre, lalo na yung mga masamang loob. Tumataas ang interes mula sa institusyon o ordinaryong tao na gustong protektahan ang kanilang financial privacy. Sa madaling salita, sinasabi ni Barry na oras na para ilihim o lihim na panahon sa mundo ng crypto at marami ang sumasang-ayon na ito
na ang susunod na malaking kwento pagkatapos ng Bitcoin at decentralized finance. Maraming komento sa post na nagsasabi na late na siya kasi matagal nang umiiral lang privacy coins. Totoo naman yun. Sa XRP Ledger may ganun. Pero ang sinasabi niya ay opisyal nang kinikilala ito ng mga malaking players. Kasi ayun yun mga idol yung mga hari, yung mga mayayaman sa buong mundo, ayaw naman nila na nakikita yung transaksyon nila. 'Di ba? Ayaw nila yon. Kailangan, gusto nila ng privacy. So kailangan may ganun. Ayun na yung magiging era, no? At maski naman ikaw normal na tao ka, 'di ba parang mas gusto mo na may privacy yung mga transaction mo? Na hindi nakikita para hindi ka maimbestigahan o something, 'di ba? Dito sang-ayon ako sa kanya. At pwede nga 'yun mangyari. Ayan. So ayan At eto, punta tayo sa XRP mga lodi. Nabalita ko na to pero dahil sa sobrang daming nai-scam, nako ulitin natin to XRP community hit with scam warning. XRP Ledger developer Waitsi Wind issued a fresh warning to XRP holders amid rising scams targeting Shaman Wallet users. Sino may mga Shaman Wallet dyan? Mga idol. So mag-ingat kayo Scammers are promoting fake desktop wallets and fraudulent airdrops designed to steal funds. Nako, lalo na yung mga mahilig sa mga airdrop dyan. Nako, mag-ingat kayo. Dati airdrop hunter din ako, yung mga idol kaya lang gumagamit ako ng ibang unit. Yung sa laptop ginagamit ko. At wala din yung mga wallet ko. Yung mga wallet ko, kumbaga ibang unit ginagamit ko pagdating sa airdrop. Kasi nga, may mga ganyan, no? May mga makiklik ka, may mga phishing dyan Wind urged users not to connect wallets to suspicious websites or download an official application. So marami nang nabibiktima, wag na kayong sumali. Okay? Mag-ingat na kayo. At eto, medyo natuwa ako dito. PlayStation Network reportedly considering XRP payments integration by Q2 ng 2026 mga idol. Although wala akong PlayStation ngayon. Pero bahala ko bumili ng PlayStation 6 pag meron na. Pero grabe, partner na ng PlayStation XRP, rumored pa lang naman, kino-consider nila, which is good yan, mga idol, lalo na sa mga gamer, kasi gamer tayo mga lods maraming sabi, tanda mo na gamer ka pa, ganun talaga, sabi nga nila, hindi kayo hinto maglaro kapag dahil tumanda ka na, tumatanda ka kasi humihinto ka maglaro, di ba? Ganun yung sinasabi nila, hindi ako nagsabi nun narinig ko lang yun. Okay, so, tas eto mga lodi, grabe to. Oy, Pilipinas. Mga lodi, tinanong ko pa to. Totoo ba ito? Explain in Tagalog. Totoo daw to. A meteor struck into Mayon volcano in the Philippines as volcano was erupting. So, mamaya ako na papakita sa inyo yung pagbaba ni Green Lantern Ito muna. Kagabi, May 25, bandang 10:33 PM, nakuha na ng kamera ng P-Box sa Lingon Hill, Legazpi City, ang isang bright green fireball man, hindi walang man, o meteor o bolide na dumaan sa hilagang bahagi ng bulkang Mayon habang ito ay aktibong sumasabog na may lava flow. Ano talaga ang nangyari? Una, inakala ng P-Box na posibleng tumama ito sa slope ng bulkan dahil sa itsura ng video. Pagkatapos nilang suriin ang seismic data, infrasound at iba pang camera, nilinaw nila na ang mga meteor ay nagas at natunaw sa atmosphere bago pa man makarating sa lupa o bulkan. Walang impact sa Mayon. Kala nyo lang yun. May na-enjoy yung Omnitrix. Bumagsak yun yung Omnitrix, yung relay ni Benten. Hindi ito naka-apekto sa alert level 3. Hindi ito tama. Ito, pakita ko na sa inyo, mga idol, na kung yung bumagsak yung Omnitrix, ayan. May kita nyo yun dito banda. Ayan na. Right yun, mga lodi. Hindi mo alam kung Omnitrix yun o yung sing-sing ni Green Lantern. No? Kung ako taga dyan hanapin ko yun. Ayan chances na para magkaroon ng superpowers, mga idol. Sa Mayon Volcano yan kagabi, 10:33 ng gabi. Okay, so ayan, napaka-interesting news lang mga idol, Kita nyo, ayan, wagsak yung Omnitrix, ni Bente, paunahan na lang. Hanapin kayo si mamaya, andyan na si Bill Gax. Hanap na yung Omnitrix. Ayan.
So grabe, no? Malapit yung mga news natin ngayon. Okay, so ayan. Ayan yung balita natin ngayong umaga, ngayong araw mga idol. Sana na-enjoy nyo ang ating balita. No, overall mga lodi sa ating chart o sa ating crypto, kapit lang mga idol, maya-maya hapon o maya-maya after lunch magbubukas na yung market ng US. So sana abangan natin kung ano yung mangyayari. Babagsak ba? Tataas ba? So hintayin natin. Okay? So abangan natin 'yan. Kita-kits mga idol, maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? okay, so huwag nyo kalimutang i-like ang video, subscribe, okay? Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. Lahat ng link dyan, check nyo, makakatulong sa inyo yan, mga lodi. Trading, at kung ano-ano pa. Follow nyo ako sa Facebook, mga lods, no? Okay, so ayan, nandiyan yun din yung Facebook ko sa baba. Okay, kita-kits mga lodi.